Hindi lahat ng attraction ay kailangan ng ingay, yabang, o pilit na pagpapapansin. May mga paraan na tahimik, kontrolado, at mas malalim ang epekto, mga diskarte, na hindi agad halata pero tumatama sa emosyon at isipan. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 11 tahimik na diskarte na pwede mong gamitin para mas mapalalim ang connection at desire sa isang babae, hindi sa bastos na paraan, kundi sa pamamagitan ng psychology, presence, at tamang paghawak ng dynamics ng relasyon. Ito ay para lamang sa mga open-minded na adults na gustong maintindihan ng mas mature na aspeto ng attraction at relasyon. Hindi ito para sa mga bata at hindi rin ito tungkol sa kalaswaan. Ang focus natin dito ay emotional tension, mystery, leadership, at confidence. Ang totoo, mas malakas ang epekto ng mga bagay na hindi mo sinasabi kaysa sa mga bagay na pilit mong ipinapakita. May mga galaw na subtle, pero nagiiwan ng malalim na marka sa isip at damdamin ng isang babae. Kapag natutunan mo ang tamang timpla ng silence, presence, at emotional control, mas nagiging natural ang attraction. Hindi mo kailangang mangbola o magpanggap. Ang diskarte ay nasa energy at mindset mo. Kaya kung handa kang matuto ng mas malalim at mas strategic na approach sa relasyon, yung may respeto, may control, at may psychological awareness, simulan na natin ang unang diskarte. Kung gusto mong manatiling buhay ang darkness of truth, at patuloy kaming makagawa ng mga video tungkol sa dark psychology at mga sikretong ugali ng tao, maaari mong ipakita ang suporta mo sa pamamagitan ng super thanks. Sa simpleng pindot mo lang, tinutulungan mong mapanatili ang channel na ito para mas marami pa tayong maibahaging kwento, aral, at katotohanan na hindi madalas pinag-uusapan. Hindi lang ito donasyon, kundi simbolo ng pagtitiwala at suporta. Sa bawat super thanks na ibinibigay mo, sinasabi mong ituloy niyo ito, kailangan pa namin ng ganitong content. Maliit man o malaki, malaki ang epekto nito. Dahil ikaw ang dahilan kung bakit nananatiling buhay ang darkness of truth. Unang paraan, unahin ang emotional connection bago ang physical attraction. Kung ang goal mo ay magkaroon ng mas malalim na intimacy sa babaeng gusto mo, ang unang hakbang ay hindi physical, kundi emotional. Maraming lalaki ang nagkakamali dahil inuuna nila ang physical na desire, pero ang totoo, ang mas matibay at mas sustainable na attraction ay nagsisimula sa koneksyon sa isip at damdamin. Kapag naramdaman ng isang babae na naiintindihan mo siya, pinapakinggan mo siya, at nirerespeto mo ang boundaries niya, mas nagkakaroon siya ng comfort at tiwala. At ang tiwala ang pundasyon ng kahit anong mas intimate na relasyon. Hindi ito tungkol sa pagiging nice guy na nagpapanggap. Ito ay tungkol sa pagiging present. Alam mo ang mga pangarap niya, ang insecurities niya, at ang mga bagay na nagpapasaya sa kanya. Kapag nakikita niya na hindi lang katawan niya ang habol mo kundi pati pagkatao niya, doon nagsisimula ang totoong attraction. Sa psychology, mas nagiging open ang isang tao kapag safe siya emotionally. Kapag walang pressure, walang pilitan, at walang bastos na intensyon. Ang tahimik na diskarte dito ay patience. Huwag mong madaliin. Hayaan mong siya mismo ang mag-invest ng oras at emosyon. Kapag may emotional bond na, mas natural na susunod ang physical intimacy sa tamang panahon at may malinaw na consent. Tandaan, ang tunay na lalaki ay marunong maghintay at marunong rumespeto. Ang unang paraan ay simple pero malakas. Buuin mo muna ang koneksyon sa isip at puso bago mo isipin ang mas malalim na intimacy. Doon nagsisimula ang tunay na attraction. Kapag may emotional connection na, mas nagiging natural ang physical chemistry. Hindi ito pinipilit, hindi ito minamadali. Kusang nabubo dahil may foundation na. Tandaan mo, ang desire ng babae ay kadalasang nagsisimula sa utak bago sa katawan. Kapag mentally stimulated siya at emotionally secure, mas malalim ang attraction na mararamdaman niya. Isa pang mahalagang punto ay ang consistency. Huwag kang sweet ngayon tapos cold bukas ng walang dahilan. Ang stability ng energy mo ang nagbibigay sa kanya ng sense of safety. Kapag alam niyang hindi ka pa bago-bago, mas nagiging relaxed siya sa'yo, at ang relaxed na babae ay mas open sa mas malalim na connection. Importante rin ang subtle tension. Hindi ibig sabihin nito ay bastos o malisyoso. Ito ay yung playful eye contact, yung konting pause bago ka magsalita, yung controlled na ngiti. Ang mga malilit na bagay na ito ang naglalagay ng spark nang hindi ka nagiging aggressive. Huwag mo ring kalimutan ang respeto sa boundaries. Ang tunay na attraction ay lumalalim kapag may mutual consent at malinaw na understanding. Kapag naramdaman niyang hindi mo siya pinipressure, mas lalo siyang nagiging komportable at kusang lalapit sa'yo. Mag-focus ka rin sa self-improvement. Ang lalaking may direksyon sa buhay, may disiplina, at may confidence ay naturally attractive.
Hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo kung ramdam niya na may value ka bilang tao. Ang attraction ay consequence ng kung sino ka, hindi ng kung ano ang pilit mong ginagawa. At higit sa lahat, maging patient. Ang pinakamalalim na intimacy ay hindi nabubuo sa isang gabi. Ito ay resulta ng tamang timing, emotional connection, at respeto sa isa't isa. Kapag natutunan mong unahin ang connection kaysa sa excitement, mas nagiging meaningful at mas tumatagal ang relasyon. Ikalawang paraan, mastery ng tahimik na confidence. Ang tahimik na confidence ay mas malakas kaysa sa maingay na pagpapapansin. Hindi mo kailangang magyabang, mag-flex o magpakitang gilas para mapansin ka. Ang tunay na kumpiyansa ay ramdam sa postura mo, sa paraan ng pagsasalita mo, at sa kontrol mo sa emosyon. Kapag ang isang babae ay nakakaramdam ng lalaking kampante sa sarili niya, mas nagiging relaxed siya. Hindi niya kailangang hulaan kung insecure ka ba o may tinatago kang pagdududa. Ang clarity at stability mo ang nagbibigay sa kanya ng sense of security. Tahimik na confidence ibig sabihin hindi ka naghahabol. Hindi ka desperado sa atensyon niya. May sarili kang mundo, may priorities ka, at hindi umiikot ang oras mo sa kanya lang. Ironically, kapag hindi mo siya ginagawang sentro ng buhay mo, mas nagiging interesado siya. Isa sa pinakamahalagang aspeto nito ay emotional control. Kapag may biro siya o may konting test, hindi ka agad napipikon or na-offend. Ngumingiti ka lang, composed ka, at hindi ka natitinag. Doon niya nakikita ang maturity mo. Sa body language, panatilihin ang steady eye contact, relax na balikat, at malinaw na boses. Ang simpleng pagharap sa kanya ng diretsyo at hindi umiwas ng tingin ay nagpapakita ng self-assurance. Hindi ito pananakot, ito ay presence. Kapag may tahimik kang confidence, hindi mo kailangan kumbinsihin ang babae na gusto ka niya. Ang energy mo mismo ang nagiging dahilan para mas lumalim ang curiosity at attraction niya sa'yo. Ang tahimik na confidence ay hindi nananahulugang tahimik ka lang palagi. Ibig sabihin nito ay hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa bawat pagkakataon. Kapag may achievement ka, hindi mo ito ipinagyayabang. Kapag may kakulangan ka, hindi ka rin defensive. Stable ka lang? Kapag naramdaman ng babae na hindi ka madaling maapektuhan ng opinyon ng iba, mas tumataas ang respeto niya sa'yo. Ang lalaking may sariling paninindigan ay mas attractive kaysa sa lalaking laging naghahanap ng approval. Mahalaga rin na marunong kang magdesisyon. Kahit sa simpleng bagay tulad ng pagpili ng lugar o plano, ang pagiging decisive ay nagpapakita ng leadership. Hindi ito pagiging controlling. Ito ay pagiging malinaw at may direksyon. Huwag mong kalimutan ang power ng silence. May mga pagkakataon na mas malakas ang epekto ng hindi mo pagsagot agad. Ang controlled pauses sa usapan ay nagdadagdag ng tension at curiosity. Kapag may tahimik kang confidence, hindi ka natataranta kapag may ibang lalaki sa paligid. Hindi ka nakikipag-compete ng obvious. Dahil alam mo ang value mo, hindi mo kailangang ipakita na mas magaling ka. Sa huli man diyang ikalawang paraan ay simple pero malalim. Maging sigurado ka sa sarili mo nang hindi mo kailangang ipagsigawan. Kapag ramdam niya ang stability at control mo, mas lalalim ang attraction ng natural at walang pilitan. Ikatlong paraan, gamitin ang subtle flirting at playful teasing. Ang ikatlong tahimik na diskarte para ma-attract yung babae ay ang subtle flirting at playful teasing. Hindi ito bastos o offensive. Sa halip, ito ay paraan para lumikha ng light tension at curiosity sa relasyon. Kapag maayos ang timing at approach, nagiging mas engaging ang interaction at mas tumatagal ang interest niya sa'yo. Ang principle dito ay balanse ng humor at mystery. Halimbawa, pwede mong magbigay ng konting friendly challenge sa kanya o playful na banter na nagpapakita na aware ka sa paligid at confident ka. Hindi mo kailangan i-highlight ang physical attraction mo. Ang goal ay mental stimulation at emotional reaction. Kapag naramdaman niya na nakakatuwa at na-challenge siya sa positive na paraan, mas nagiging engaged siya sa conversation. Ang teasing ay nagtatayo ng tension na hindi intrusive at nag-iiwan ng impression na gusto niya pang makipag-usap sa'yo. Isa pang importanteng aspeto ng subtle flirting ay eye contact at micro-expressions. Ang maliliit na ngiti, bahagyang eyebrow raise, o controlled na pause bago magsalita ay nagbibigay ng signal ng interest nang hindi mo sinasabi sa salita. Ang ganitong subtleties ay tumatatak sa subconscious mind ng babae. Halimbawa sa modernong panahon, kung nasa coffee shop o social gathering, pwede mong gamitin ang light teasing tulad ng, "Sigurado ka ba sa choice mo?" habang naglalaro sa tone ng boses at smile mo. Nakakalikha ito ng tension at curiosity nang hindi ka nagiging agresibo. Sa long term, ang subtle flirting ay nagiging foundation ng mas malalim na emotional at mental connection. Kapag nasanay siyang ma-engage sa playful at safe na paraan,
Mas natural na lalapit siya sa'yo at mas magiging curious sa personality mo. Ang aral dito, ang tamang timing, subtle cues at playful teasing, ay mas malakas kaysa sa sobrang obvious na pagpapakita ng interest. Ito ay tahimik na paraan para mabuild ang attraction at mapanatili ang atensyon ng babae nang hindi minamaliit ang sarili o siya. Ang ikaapat na tahimik na diskarte ay ang magpakita ng konsistensya at pagiging reliable. Isa sa pinaka na-appreciate ng babae ay kapag alam niyang pwede siyang umasa sa'yo sa salita at gawa. Hindi kailangan ng malalaking gestures. Kahit maliliit na bagay na consistent mong ginagawa ay malaki ang epekto. Kapag nakikita ng babae na palaging tapat ka sa sinabi mo at ginagawa mo ang inaasahan sa'yo, nagkakaroon siya ng sense of security. Ang trust ay pundasyon ng long-term attraction at mas malakas ang epekto nito kaysa sa physical gestures o fancy words. Hindi ito tungkol sa pagiging boring o predictable. Ang konsistensya ay tungkol sa emotional stability at integridad. Halimbawa, kung nagplano kayong magkita, siguraduhin na darating ka sa oras at handa ka. Ang simpleng commitment na ito ay nagpapakita ng respeto at reliability. Sa communication, maging consistent sa tone at approach mo. Huwag pabago-bago o pabugso-bugso ang behavior mo depende sa mood. Ang consistent energy at demeanor mo ay nagbibigay ng comfort at nagtataas ng attraction ng tahimik. Mahalaga rin ang follow-through. Kapag may sinabi kang gagawin, siguraduhin natutupad mo. Kahit sa maliit na bagay, ipinapakita nito na may integridad ka at hindi lang puro salita. Ang pagiging reliable ay hindi boring. Ito ay strategic. Kapag alam ng babae na pwede siyang umasa sa'yo, mas nagiging open siya sa emotional intimacy at mas natural na lumalalim ang connection. Sa simpleng salita, ang tahimik na pagiging consistent at reliable ay nagpapakita ng value mo bilang partner. Hindi mo kailangan ipagsikawan. Ramdam niya ito sa bawat interaction. Ikalimang paraan, magbigay ng space at independence. Ang ikalimang tahimik na diskarte ay ang pagbibigay ng personal space at pagpapakita ng independence. Hindi kailangang laging mag-text, mag-follow up, o maging available 24/7 para mapansin o ma-appreciate ka. Ang pagkakaroon ng sariling mundo at activities ay nagpapakita ng confidence at maturity. Kapag naramdaman ng babae na hindi ka dependent sa kanyang oras o attention, mas nagiging curious siya sa buhay mo at sa sarili mong personalidad. Ang independence mo ay nagiging attractive dahil ipinapakita nito na hindi mo siya ginagamit bilang source ng validation. Ito rin ay nagtatayo ng healthy tension at anticipation. Kapag may sariling hobbies, goals at routines ka, natural na mas nagiging interesado siya sa experiences mo. Hindi ka predictable at mas tumataas ang value perception sa mata niya. Mahalaga rin ang balance. Hindi ibig sabihin na laging occupied ka at hindi available. Ipakita lang na may sariling priorities ka at hindi ka umiikot sa kanya lang. Ang simpleng message tulad ng, busy lang ako ngayon pero excited akong magkita tayo mamaya, ay naglalagay ng healthy dynamic. Ang space ay nagbubuo rin ng emotional resilience. Kapag hindi ka dependent sa bawat reaction o mood niya, mas stable ang energy mo at mas consistent ang presence mo sa relasyon. Sa long term, ang independence ay nagbibigay ng respeto at curiosity. Mas nagiging value ang presensya mo dahil hindi mo ipinapakita na ikaw ay desperate o needy. Ang aral dito, ang pagkakaroon ng sariling buhay at pagrespeto sa space niya ay tahimik na paraan para mas mapalapit siya sa'yo. Nagbibigay ito ng balance, respeto, at emotional intrigue ng hindi pilit. Kapag regular mong ipinapakita ang independence at nagbibigay ka ng space sa kanya, nagiging natural ang curiosity at appreciation niya sa presensya mo. Hindi siya napapagod sa attention mo, pero sa halip mas nai-enjoy niya ang bawat interaction dahil may value ang bawat encounter niyo. Sa bawat conversation o meeting, ramdam niya ang confident at composed energy mo. Hindi ka nagiging clingy o desperate, kaya mas relaxed ang vibes niyo. Dahil sa ganitong dynamics, mas nagiging emotionally open siya. Handa siyang mag-share ng personal thoughts at feelings, at iyon ang foundation ng deeper intimacy. Dahil sa anticipation na nabuo habang may space ka at may sariling buhay, kapag nagkaroon ng physical interaction tulad ng holding hands or close hug, mas intense ang emotional connection. Ang subtle tension na nabuild sa pagitan niyo ay nagtra-translate sa physical intimacy ng natural at consensual. Halimbawa sa simpleng date, habang naglalakad kayo, hindi mo piliting hawakan o lapitan agad. Hayaan mong may konting pause, controlled touch, at playful proximity. Ang bawat maliit na gesture, light brush ng kamay, gentle eye contact, or warm smile, ay nagiging meaningful dahil may emotional context na. Ang key dito ay timing at subtlety.
Kapag consistent ang space at independence mo, mas natural na magiging receptive siya sa physical closeness. Hindi ito manipulation. Ito ay natural consequence ng healthy dynamic at mutual respect. Sa madaling salita, ang tahimik na pagpapakita ng independence ay nagbubuo ng emotional tension, curiosity at appreciation. Kapag na-achieve ito, ang transition sa physical intimacy ay kusang nangyayari sa tamang pace at may consent, at mas matibay dahil may emotional foundation. Ang lesson, hindi kailangan pilitin o pwersahin ang physical attraction. Kapag ang emotional at mental dynamics niyo ay tama, ang intimacy ay natural at sustainable, mas malalim at mas meaningful kaysa sa instant gratification. Ika-6 na paraan, tamang paggamit ng mga estratehiya sa relasyon. Ang ika-6 na tahimik na diskarte ay ang pag-intindi at tamang paggamit ng lahat ng strategies na nabanggit natin. Hindi sapat na alam mo lang ang mga diskarte. Ang susi ay ang timing, context, at sensitivity sa personality ng babae at sa sitwasyon. Mahalagang tandaan, ang mga diskarte ay hindi one-size-fits-all. Ang bawat babae ay iba ang emotional triggers at comfort zones. Ang bashing, observant at adaptable ang magpakita na ikaw ay strategic pero considerate. Halimbawa, ang playful teasing ay pwede sa babae na may sense of humor at open sa banter. Pero sa babae na mas reserved o sensitibo, mas mabuting unahin ang emotional connection at subtle gestures bago mag-tease. Ang tamang sequence at pacing ng strategies ang nagtatakda kung gaano ka-epektibo ang bawat galaw mo. Ang paggamit ng space at independence ay epektibo lamang kung hindi ka disconnected. Ang subtle flirting ay pwede lang kung may established emotional bond. Diyos paapov ang awareness at control. Alam mo kung anong strategy ang dapat gamitin at kailan. Ang pagkakaroon ng strategic approach ay hindi pagiging manipulative. Sa halip, ito ay pagiging conscious sa energy at behavior mo at pagintindi kung paano nagre-react ang babae sa bawat galaw mo. Sa ganitong paraan, mas natural at comfortable ang flow ng relasyon. Kapag natutunan mo ang tamang paggamit ng strategies, mas nagiging consistent at organic ang attraction. Hindi mo kailangan pilitin ang bawat galaw, ang bawat aksyon. Mo ay may impact at may purpose. Ang aral dito, ang mastery ng strategies ay nasa tamang timing, sensitivity, at awareness. Kapag alam mo kung paano at kailan gagamitin ang bawat diskarte, mas malaki ang chance na mapalalim ang connection at mapanatili ang respeto at interest ng babae ng tahimik at natural. Kapag mastered mo na ang tamang paggamit ng strategies, nagiging natural ang flow ng interaction niyo. Hindi mo na kailangang isipin bawat galaw dahil naging instinctive na sa'yo ang pag-observe, pag-adapt, at pag-prioritize ng tamang diskarte sa bawat situation. Halimbawa, sa isang dinner date, pwede mong gamitin ang emotional connection para mas maging open siya sa usapan. Sabay nito, subtle flirting at playful teasing ay pwedeng ihalo sa tamang timing para magdagdag ng fun at light tension. Ang space at independence mo naman ay nagpapakita na may sarili kang mundo, kaya hindi siya may stress sa over-attention. Ang pagiging consistent at reliable mo sa bawat maliit na galaw ay nagbibigay ng sense of trust. Dahil alam niyang pwede siyang umasa sa'yo, mas nagiging relaxed at receptive siya sa bawat interaction niyo. Ito ay nagtatayo ng foundation para sa mas malalim na intimacy, emotional, mano-physical na may mutual respect. Sa long term, ang tamang paggamit ng strategies ay nagre-resulta sa relasyon na balanced, mature at meaningful. Ang bawat galaw mo ay hindi random, kundi deliberate at considerate. Kaya natural na lumalalim ang connection at mas tumataas ang attraction niya sa'yo. Ang lesson dito, hindi kailangan ng ingay o pilit para ma-maintain ang interest ng babae. Ang tamang paggamit ng subtle strategies ay nagtataguyod ng attraction ng tahimik pero epektibo at nagsiset ng stage para sa mas sustainable at fulfilling na relasyon. Kapag alam mo ang timing, energy, at personality dynamics niya, mas madali mong makokontrol ang flow ng relasyon nang hindi ka nagiging manipulative o pushy. Ang lahat ng strategies ay tools ng mastery ay nasa kung paano mo ito ginagamit nang may respeto at integridad. Sa huli, ang ika-6 na paraan ay paalala na ang diskarte sa relasyon ay hindi basta technique lang, kundi art at science ng emotional intelligence at awareness. Kapag naiintindihan mo ito, mas natural ang attraction, mas malalim ang connection, at mas matibay ang respeto sa pagitan niyo. Ika-7 paraan, magpakita ni authenticity at hindi pagpapanggap. Ang ika-7 tahimik na diskarte ay ang pagiging totoo sa sarili at hindi nagpapanggap. Maraming lalaki ang nagkakamali sa relasyon dahil gusto nilang maging perfect sa mata ng babae, nagpapakita ng persona na hindi naman sila. Ang totoo, mas attractive ang isang lalaki na authentic,
may sariling identity, at hindi takot ipakita ang kanyang tunay na pagkatao. Kapag naramdaman ng babae na genuine ka, mas nagkakaroon siya ng trust at emotional comfort. Ang honesty at consistency sa behavior mo ay nagbibigay ng security, na hindi mo siya bibitin sa emotional uncertainty. Ang authenticity mo rin ay nagsiset ng tone para maging natural ang relasyon nang walang pretense o drama. Hindi ito nangangahulugan na ibubuhos mo lahat ng flaws mo agad. Ang ibig sabihin ay hindi ka nagme-model o nagko-comply sa expectations na hindi tugma sa sarili mo. Ang confidence sa sariling identity ay mas nakaka-attract kaysa sa perfection. Halimbawa, kapag may disagreement o misunderstanding, hindi mo kailangan magkunwari na okay ka kung hindi. Maayos mong ipinapahayag ang opinion mo ng may respeto at control at ipinapakita na may boundaries ka. Ang ganitong authenticity ay nagpapakita ng maturity at emotional intelligence. Sa modernong relasyon, ang authenticity ay nagiging foundation ng deep connection. Kapag nakikita ng babae na hindi ka nagbabago para lang mapasaya siya, mas nagiging curious at invested siya sa tunay na self mo. Ang subtle na pagkakaiba dito ay mas madali kanyang irespeto. Hindi ka nagiging manipulative o pushy. Ang natural energy at behavior mo ang nagpapa-attract sa kanya. Sa huli, ang ikapitong paraan ay simple pero powerful. Be yourself. Walang pretension at ipakita ang tunay na value mo bilang tao. Kapag authentic ka, mas malaki ang chance na lumalim ang emotional connection at mas sustainable ang attraction. Kapag consistent kang nagpapakita ng authenticity, mas nagiging receptive ang babae sa presensya mo. Hindi niya kailangan maghula kung sino ka at mas komportable siya sa paligid mo. Ang comfort na ito ay nagtataas ng emotional intimacy na siyang pundasyon ng deeper attraction. Ang authenticity ay natural na nagpo-produce ng subtle tension at curiosity. Kapag hindi mo pinipilit o pinifake ang personality mo, nagiging intriguing ka sa kanya. Ang babae ay kusang na-attract sa lalaking confident sa sarili at hindi natatakot ipakita ang tunay niyang kulay. Kapag may emotional bond at trust na nabuo sa pamamagitan ng authenticity, mas natural na nagiging receptive siya sa physical closeness. Halimbawa, sa simpleng holding hands, hug, o gentle touch, ang impact nito ay mas malalim dahil may emotional context na. Hindi ito instant gratification lang. Ito ay reflection ng respeto, trust, at curiosity na nabuo sa interactions niyo. Ang key ay patience at timing. Huwag pilitin ang physical intimacy. Hayaan itong lumabas ng natural mula sa emotional connection na nabuo mo sa pamamagitan ng authenticity. Ang bawat touch o gesture ay nagiging meaningful at mas memorable. Halimbawa sa date, habang nag-uusap, controlled at confident kang nakikinig sa kanya, nagpapakita ng interest sa kanyang mga kwento, at hindi ka nagmamadali sa physical interaction. Kapag handa na siya, ang natural closeness ay kusang mangyayari. Ang power ng authenticity ay hindi lang sa emotional level kundi sa physical attraction din. Kapag ramdam ng babae na tunay ka at may integridad, mas madali siyang lumapit sa iyo at mas malalim ang kanyang interest at connection sa iyo. Sa huli, ang ikapitong paraan ay nagbibigay daan sa natural at sustainable attraction. Ang pagiging totoo sa sarili mo, combined sa emotional awareness at subtle cues, ay nagre-resulta sa deeper connection at physical intimacy na parehong consensual at meaningful. Ang ikawalong tahimik na diskarte ay ang pagpapakita ng sariling value ng hindi nagmamayabang. Maraming lalaki ang nagkakamali sa relasyon dahil sobrang pagpapakita ng accomplishments o resources para lang mapasaya ang babae. Sa halip, mas epektibo ang subtle approach. Hayaan ang babae na mapansin ang strengths at qualities mo ng natural. Ang principle dito ay action over words. Halimbawa, kung ikaw ay disciplined sa trabaho, dedicated sa hobbies, o supportive sa mga kaibigan at pamilya, ang babae ay natural na makakaramdam ng respeto at admiration. Hindi mo kailangan ipagsigawan o ipakita sa bawat pagkakataon. Yung consistency at integrity mo ang magsasabi ng value mo. Kapag naramdaman niya na may sarili kang direksyon at goals, mas nagiging curious siya sa buhay mo at mas interesado sa personality mo. Ang subtle display ng value ay nagtatayo ng tension at anticipation, nagiging mas meaningful. Ang bawat interaction, dahil hindi siya oversaturated sa attention mo. Hindi ito tungkol sa pagiging cold or detached. Ang balance ay mahalaga. May papakita mo ang sarili mo sa tamang timing at hindi sobra. Halimbawa, sa isang date, pwede mong ipakita na may hobbies ka o passion sa trabaho, pero hindi mo kailangan i-detalye ang lahat. Hayaan siyang mag-observe at mag-appreciate sa natural na paraan. Ang subtle value display ay nagtatayo rin ng self-respect at boundaries. Kapag alam ng babae na may standards, at hindi basta-basta, pumapayag sa kahit anong situation, mas mataas ang respect niya sa iyo at mas nagiging attractive ka.
Sa long term, ang tamang display ng value ay nagre-resulta sa sustainable attraction. Hindi ka nagiging dependent sa external validation. Ang babae mismo ang magiging interesado at curious sa iyong personality at capabilities. Sa huli, ang ikawalong paraan ay simple pero malakas. Ipakita ang strengths mo ng tahimik, controlled at consistent. Ang natural na appreciation at admiration ng babae ay mas tumatagal kaysa sa mabilis at obvious na pagpapakita ng attention o resources. Ngayon na napag-usapan natin ang unang 8 tahimik na diskarte para mas mapalalim ang attraction sa babae, makikita natin na ang tunay na influence ay hindi palaging malakas o maingay. Ang subtlety, emotional awareness, at consistency ang nagtatakda ng long-term impact. Ang bawat paraan mula sa pag-build ng emotional connection, tahimik na confidence, playful teasing, consistency, independence, tamang paggamit ng strategies, authenticity, hanggang sa subtle display ng value, ay naglalayong mapalalim ang respeto, curiosity at appreciation ng babae sa iyo. Hindi ito tungkol sa pagmamanipula o pilit na paghihikayat. Ang lahat ng strategies ay tahimik, natural at may integridad. Kapag maayos ang timing at sensitivity sa personality niya, ang epekto ay mas malalim at sustainable. Sa bawat interaction, tandaan, ang subtle approach ay nagtatayo ng foundation ng emotional intimacy bago pa man dumating ang physical closeness. Ang bawat gesture, bawat pose, at bawat controlled action ay may purpose at impact. Sa modernong relasyon, ang mga tahimik na diskarte na ito ay nagbibigay ng advantage sa parehong lalaki at babae. Pareho kayong makakaramdam ng respeto, curiosity, at meaningful connection nang hindi na kailangan ang drama or over-attention. Kung nais mong maging matagumpay sa relasyon at magkaroon ng deeper attraction ng may respect at integrity, practice ang bawat diskarte ng consistent at conscious. Ang resulta, mas sustainable at fulfilling na relasyon. Sa susunod na video, pag-uusapan natin ang natitirang 3 diskarte para makumpleto ang 11 tahimik na paraan para mas mapalalim ang attraction sa babae. Manatili kang nakasubscribe at i-click ang notification bell para hindi mahuli sa mga upcoming strategies.